Okay guys, welcome back to my channel. Just the other day ay nag-unbox tayo ng bago kong sandata, yung shaft na nabili ko na Perry P20S. Kabagit ko nga po doon, nagkaroon ako ng dalawang Perry pero P20. At ang bat doon ay yung base model ng Perry na Perry Baron, tsaka yung Midnight Blue Perry bat. Pero ngayon nag-advance birthday gift yung daughter ko. So binigyan ako ng isang high-end technology bat ng Perry, which is the Earl PTE04 variant. So pakita ko sa inyo yung bago kong sandata guys. So ito siya. Ganda. So mas ma-appreciate ito sa personal kasi makikita niyo yung design, yung wizard, yung inlays itong bat na to. This is the Earl PTE04 variant. Nasabi ko na ito ay technology bat kasi yung whole bat ay covered with cross carbon fiber technology as shown in the picture. Yung 8 points niya ay baon. Baon po ito. So it's an ebony wood inlay 8 maple splice points. These are ebony wood inlay. 8 maple splice points na nakabaon. Black backlit with inlaid copper rings. Yung mga rings dito, copper rings to. Copper. Okay, yung bat sleeve niya ay merong carved copper materials. Yan yung mga copper. So ito yung copper, yung brown. Tapos abalone. Tapos early maple wood at paddock wood ang ginamit dito. So sa ilalim niya meron siyang invisible code. So ay ginagamit to identify yung authenticity ng product. At yung in-unbox ko the other day ay yung shot niya, yung gagamitin shot ay yung P20S. So hindi ako familiar sa Perry kung ano ang pinagkaiba ng P20S, P20K, P20 at P20R. So sa presyo lang, yun lang alam ko, mas mahal yung R at saka yung K. Pero dito sa test hit na ipapakita ko, makikita nyo yung performance, yung power ng pinagsamang high-end bat at saka hybrid technology shaft ng Perry. So I'll talk about little about the shaft. Itong P20S is a pro taper, kaya lang medyo makapal siya, made of maple. Hybrid po ito with 29 inches standard size. It weighs 3.8 to 4.2 ounce. Yung tip nito ay parang Victory, dilaw. Pero ang pangalan sa Perry nito ay Hawkeye. Very Hawkeye 2 tip, medium. So let's watch the video para makita niyo yung test tip saka yung power ng bago kong sandata. Na hari nawa ay magamit ko madalas. Bibihira lang talaga tayo maglaro. Nagagamit ko lang ang aking mga tako kapag gumagawa ng video at nag-review. So, guys, nung una ko palang nakita itong bat na to, tingnan nyo yung forma, ang ganda. Bagay na bagay sa edad ko, pang matanda. So randomly guys, hindi ko na inedit itong video na to sa pagkasunod-sunod. So yung test hit, inuna ko muna usually yung pagkatras. Kita nyo agad doon sa unang salta, sa unang salpok. Talagang kita nyo yung power, pitik-pitik lang. Ito, atras na naman to. Kita nyo sa bitaw ko, walang ka-power ng kamay ko kasi alam nyo naman wala tayong practice masyado. Pero nagdala dyan yung tako mismo. Kasi partner yan parehas na Perry. So nag-compensate yung, kita nyo dun nag-compensate guys yung bat, technology bat, tsaka yung low deflection ng P20 shaft. Kita nyo yung kapit ng bola. Ito, yung subukan ko yung kontra dito. Ang nagulat ako dito, ang daya ng tako kasi kung saan yung patama, kung gusto mo pektusan, yun na yun. So wala ka nang adjust dito. Siguro it's a matter of getting familiar doon sa tako. Kasi yung sight ko andun pa din sa carbon fiber, yung adjustment ko. Minsan nalilito pa ako. So ito yung pangalawang beses kong ginamit pa lang to.
Kita niyo yung kapit guys, oh. Tako ang nagdala, hindi yung pulso. See guys, normal yung tira ko dun guys, walang walang adjustment. Medyo nakakapanibago kasi makapal lang yung shot niya, hindi ka mukha nung carbon fiber na sobrang pro taper. Nagulat talaga ako guys kasi yung power niya, konting pitik lang, talagang kumukurida agad yung pamato. I can't wait na ma-practice to. Yun lang, walang time kasi talaga maglaro. Tingnan nyo to, kita nyo yung kapit guys. Hindi kinakailangan pumuwersa, hindi ko pinuwersa yung tira doon, pero simple, kapit na kapit. Hawkeye tip yata, pero Hawkeye tip 2 ang nakakabit dito. Ito, subukan ko sa kabilang side, sa right side. Kita nyo guys yung kapit. Natuwa ako, worth it yung pagkakabili mo dito sa tako na to. This is another draw shot. Actually, yung Predator Sneaky Pete 8 points ko, it's also a technology bat. Tatlong klase ng kahoy yun na pinagsalpak-salpak. Kaya technology din siya. Sabi nga ng isang pro pool player, there's something about the technology bats of Predator. So this is the deflection test. So this is the first try. And actually guys, on the second try pa lang, kuha ko na. Dito ka lang medyo mag-a-adjust ng konti dahil sa masyadong malayo. So merong konting deflection lang. Pero kuha ko na agad yun. So pasensya na guys, wala tayong practice kaya medyo di naman tayo kagaling ang umubos. I'm just showing lang yung patama nitong cue sticks na to. Pitik-pitik lang, sumusobra pa oh. Maganda guys. Pero don't take my word for it. Magtanong-tanong din kayo, syempre. Meron tayong mga iba din na gumagamit din ng Perry, baka iba naman ang feedback nila. Pero nasubukan ko na kasi yung P20 twice. Kaya sinubukan ko yung S ko, ano yung pinagkaiba ng S sa P20. Yung power lang. According dun sa pinagbilan ko, yung letter K, P20K, ayun ang sobrang lakas ng power. Kaya binawasan na ng power yung bat niya just to compensate. Maganda to guys. Pero dun sa mga sanay sa Z shop or dun sa 11.85 na Revo, baka mahirapan tayo kasi makapal ang shop nito. Ang dulo nito is 12.5 mm. Pero para siyang V-taper eh. Kung tutuusin, parang Vantage, Predator Vantage, V-taper eh. Pero ayoko na magsalita guys. Subukan nyo kung meron kayong may P20 na kaibigan, try nyo rin yung patama. Pero kung ang bat mo ay isang local bat lang tapos maganda yung shot mo, I don't think so ma-maximize mo yung power. Para siyang jeep na nilagyan mo ng gulong na Goodyear o Michelin na gulong, o kaya isang Mercedes-Benz na nilagyan mo ng gulong ng jeep, o di ba, parang hindi mo ma-maximize yung power. So kung talagang bibili kayo, ay mas maganda kung yung gulong niya at yung kotse ay parehas. So again, this is a top of the line or high-end bat of Perry, Earl T04 and the P20 shaft. High-end, one of the high-end bat ng Perry. Actually, meron pang mas mataas ng dalawang variant yan.
sa Earl, yung yung Marquis and yung Duke. So medyo mas mahal pa siya dahil sa Earl. And yung P20 shot. So just don't take my word for it. Kung gusto nyo bumili, PM nyo kung kanino nakakabili ng authentic. So beware of fakes po. Beware of fakes. Maraming fake na nagkalat dyan. Madali po kasing gayahin ang logo. So PM nyo kung gusto nyo malaman kung kanino nakakabili. Meron tayong talagang authentic distributor ng Perry dito sa Pilipinas. PM nyo lang po ako guys kung gusto nyo ng Perry. So I hope nakatulong itong video na to to give you options on some branded cue sticks na pwede nyo gawing lifetime cues or gusto nyo subukan. By the way, I'll leave the link para doon sa Perry P20 tsaka yung base model ng Perry cues that I uploaded 2 years ago para malaman nyo rin yung hit ng base model ng Perry. So yung sa hindi pa ho nakaka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para kung may bagong video ma-update kayo, ma-inform kayo. And please like, share, please comment below if you would like to say something. So until next time, maraming salamat sa panonood. More power to all of us.